For more inspirational videos like this, please subscribe to Pulang Hasang Vlogs. Ang mapagkawang-gawang bading, Part 2. Pag-ibig na hindi hinanap, ngunit natagpuan. Lumipas ang ilang taon. Mas lalo pang umunlad ang buhay ni Kier. Kilala na siya hindi lamang bilang isang matagumpay na profesional, kundi bilang isang taong may pusong handang umunawa at tumulong. Ang kanyang foundation ay patuloy na lumalaki, at daan-daang kabataan ang nabibigyan niya ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng tagumpay may isang bahagi ng kanyang puso ang nananatiling tahimik. Isang araw, nagdaos siya ng medical outreach program para sa kanyang foundation, libreng check-up, gamot, at konsultasyon para sa mga nangangailangan. Abala siya sa pag-aasikaso nang biglang may boses na pamilyar sa kanyang pandinig. Next patient po. Napalingon si Kier. At tila tumigil ang mundo. Lori? Nakatayo sa harap niya ang dati niyang tagapagtanggol, ngunit ngayon, ibang-iba na. Nakasuot ng puting coat, may stethoscope sa leeg, at may kumpiyansang dala ng isang taong natupad ang pangarap. Ngumiti si Lori, bahagyang nagulat ngunit masaya. Kier, ikaw nga. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila, punong-puno ng alaala, sakit, at mga tanong na hindi nasabi noon. Doktor ka na, mahinang sabi ni Kier. At ikaw na rin ang taong pinangarap mong maging, sagot ni Lori, may paghanga sa mga mata. Mula sa araw na yon, muli silang nagkalapit. Sa bawat outreach program, sa bawat proyekto, lagi silang magkasama. Ang dating pagkakaibigan ay unti-unting nabuhay muli, mas malalim, mas totoo. Ngunit may kakaibang nangyayari kay Kier. Sa bawat tawa ni Lori. Sa bawat pag-aalala nito sa kanya. Sa bawat simpleng paghawak nito sa kanyang kamay. May kung anong unti-unting nagigising sa kanyang puso. Isang damdaming hindi niya inaasahan. Bakit ganito, bulong niya sa sarili isang gabi habang nakatingin sa salamin. Matagal na niyang tinanggap kung sino siya. Alam niya kung paano tumibok ang kanyang puso. Ngunit ngayon tila naguguluhan siya. Hindi niya maikakaila na huhulog siya. Kay Lori. At hindi iyon basta-basta. Hindi iyon biro. Hindi iyon pansamantala. Ito ay totoo. Lumipas ang mga linggo ng pag-iwas. Pilit niyang itinatago ang nararamdaman. Takot siya, takot na baka masira ang pagkakaibigan, takot na baka hindi siya tanggapin, takot na muling masaktan. Ngunit sa huli napagod siya. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na outreach, niyaya niya si Lori sa isang tahimik na lugar, sa gilid ng isang maliit na parke, kung saan nagsimula ang marami sa kanilang alaala noon. Lori, may sasabihin ako, nanginginig ang boses ni Kier. Tumingin si Lori sa kanya, seryoso ngunit mahinahon. Ano yon? Huminga ng malalim si Kier. Hindi ko inaasahan to, hindi ko rin maintindihan sa una, pero habang tumatagal. Lori, nahuhulog ako sa'yo. Tahimik. Walang hangin. Walang ingay. Tanging tibok ng puso ni Kier ang kanyang naririnig. Alam kong komplikado, alam kong baka hindi mo matanggap pero ayoko nang itago. Napayuko siya. Kung mawawala ka dahil dito tatanggapin ko. Ngunit biglang may marahang kamay na humawak sa kanyang baba. Itinaas ni Lori ang mukha niya. May luha sa mga mata nito, ngunit may ngiti rin. Kier, matagal na kitang hinahanap. Napakunot ang noo ni Kier. Ha? Hindi ko lang masabi noon kasi alam kong kailangan mo munang hanapin ang sarili mo. Pero ngayon nandito ka na. Mahinang hinawakan ni Lori ang kanyang kamay. At kung may isang bagay akong sigurado, hindi ako natatakot sa nararamdaman mo. Dahil mahal din kita. Parang nabunutan ng tinik si Kier. Unti-unting tumulo ang kanyang luha, hindi ng sakit, kundi ng kaligayahan. Sa unang pagkakataon naramdaman niyang buo siya. Mula noon, hindi na sila naghiwalay.
Sa bawat laban ni Kier, nandoon si Lori. Sa bawat pagod ni Lori, nandoon si Kier. Hindi perpekto ang relasyon nila, marami pa ring pagsubok, maraming matang mapanghusga, at mga taong hindi makaintindi. Ngunit pinili nilang magmahal. Pinili nilang manatili. At pinili nilang ipaglaban ang isa't isa. Hanggang sa isang araw. Sa isang simpleng seremonya, sa harap ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila, ang kanilang pamilya, ang foundation na kanilang itinayo, at ang mga batang minsang tinulungan ni Kier. Sila ay nagpakasal. Habang naglalakad si Kier sa isla, nakita niya ang kanyang ama na nakangiti, may luha sa mga mata. Si Mang Placido, ang taong minsang tumanggi sa kanya, ngayon ay buong pusong sumusuporta. Anak, ang saya-saya ko para sa'yo, bulong nito. Ngumiti si Kier. Kay salamat po. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Lori, nakangiti, puno ng pagmamahal. At sa sandaling iyon, napatunayan ni Kier na ang puso, kahit gaano pa ito nasaktan noon, ay may kakayahang magmahal muli. Mas buo, mas malalim, mas totoo. Dahil para kay Kier, ang pag-ibig ay hindi kailanman nakakulong sa anyo o inaasahan ng iba. Ito ay malaya. At kapag natagpuan mo ang taong tumatanggap sa iyo ng buo, iyon ang tunay na kayamanan. At doon, mas lalong naging makulay ang kwento ng ang mapagkawang-gawang bading.